Establishing a kaong-based farm starts with the production of quality seedlings. Ang seedlings actually pwede namang bilhin sa established kaong nurseries, or kung meron kayong mature na puno ng kaong sa inyong bakuran, pag yung bundle, yung balaybay ng bunga ay mayroon ng dilaw, no? Kulay dilaw na yung pinakabunga, pwede ka nang mag-start ng mag-harvest nito. So pwede mong putulin ang buong balaybay, tapos is-set aside sa isang corner of your farm, then allow na mag-stay siya for a while, tapos pwedeng i-visit mo after a few months para i-check kung meron ng germinated seeds. Once there are germinated seeds, pwede mo na siyang kolektahin, dalhin sa iyong nursery. No? So, from harvesting of the fruit up until germination, it will take around from 2 to 10 months, actually, depending on the condition, the maturity status of the fruit and the site conditions. Ngayon, kapag meron nga germinated seeds na, pwede mong itanim yon sa isang potting medium na nakalagay sa 3x3 by 10 na seedling bag, no? Na dapat ang laman ng yung potting medium ay 1 part soil, 1 part rice hull, and 1 part organic fertilizer. Tapos ay kapag panahon ng tag-araw, iyo lang siyang didiligan hanggang sa ito ay lumaki. Para maging ready for outplanting, ang kaong seedling tumatagal na mga 18 months. No? Pag ready na for outplanting, ipe-prepare lang natin yung lugar na tataniman, ile-layout mo muna. Pag nasa flat, 5 meters by 5 meters, kapag nasa slope, 3 meters by 3 meters ang spacing. So, hukay lang ng 1 foot deep, 6 inches wide, doon mo ilalagay yung plastic tatabunan mo. Ang kaong is a plant and forget type of plant. Hindi mo siya kailangang alagaan. No? Ang mahalaga lang dito yung timing of planting. Dapat ay sa onset ng rainy season or during rainy season, it should be able to take advantage of at least 1 rainfall month, no? Isang buwan na parating umuulan para maka-establish na siya. Ngayon, it's not wise to plant kapag haharap sa summer. Kasi una, baka mamatay kung hindi mo madidiligan. Ikalawa, hindi rin naman lalaki, hindi makaka-establish kagad. So it's wise to plant during the rainy months. One good thing about kaong, wala siyang known pests and diseases. No? Unlike other crops na maraming peste, maraming mga sakit, ang kaong ay walang sakit. No? Kaya nga hindi siya masyadong nangangailangan ng pag-aalaga. Ang kinakailangan lang niyan ay maprotektahan mula sa mga hayop, no? Halimbawa, mga baka, kambing na pwedeng kumain ng kanyang mga dahon. Ikalawa, mayroong mga woody vines na pwedeng maka-strangulate doon sa, lalo na kapag maliit pa yung puno ng kaong, maaaring masuffocate yung puno at magiging dahilan para siya hindi lumaki ng maayos. So tatanggalin lang yung mga ganon at least once a year. No? Other than that, wala namang ibang threat para sa successful growth and development ng kaong. Layunin po ng Mariata Farm na maparami ang halamang kaong sa ating kapaligiran, kaya hinihikayat namin kayo na magtanim nito. Para magkaroon kayo ng dagdag na kaalaman tungkol sa kaong, pwede pong bumisita or i-contact ang Mariata Farm. Kami po ay nagbibigay ng seminar at nagbibigay din po kami ng iba't ibang kaong-based experiences para malubos ang ating kaalaman tungkol sa kaong.